Hello, magandang araw mga kapatid. Narito naman tayo ngayon para sa isang topic natin na series natin na Names of God. Diba? Meron tayong relaxing Bible scriptures, mga kwento ng Bible. Pero hindi natin nagagawa ngayon yun kasi 3 weeks tayong walang boses. Pero God provides pa rin. Kaya pala ang Lord, pinag-advance na akong ginawa ng prayer. Tapos may mga shorts kasi naging masama ang pakiramdam ko for a month yun. Pero 3 linggong talagang wala akong boses. Pero may na-upload tayo. Amen? Kaya very sensitive tayo sa leading ng Holy Spirit. Basta sumunod lang tayo sa Panginoon. Kaya pala, dahil yun pala ang mangyayari. Ngayon, ang topic natin ay Names of God na series natin. At ang isang pag-usapan natin ay The Lord is my shepherd, yung Jehovah Rohi. Amen? Ngunit bago yan kapatid, halingat manalangin muna tayo. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat Ama. Ikaw ang aming Ama na mabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Pinupuri ka namin Panginoon sa kalakasan mo at sa kapangyarihan mong taglay, Ama. Wala nang hihigit pa sa iyo, Ama. Maraming salamat po sa oras na ito. Pagbubulay-bulayan namin, Ikaw, Panginoon, bilang Jehovah Rohi, ang aming pastol. At sa mga oras na ito, iniimbitahan po namin ang presensya ng Holy Spirit to guide us and to counsel us. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Ayon. So, kapatid, Jehovah Rohi. Ano bang ibig sabihin nun? Jehovah Rohi means God is my shepherd. So pag shepherd natin ng Panginoon, ano siya? Nagpo-protect ang shepherd. Nagpo-provide ang shepherd. Nangangalaga sa atin ang shepherd. Okay? At nagmamalasakit sa atin ang shepherd. Napakasarap naman. Salamat Panginoon dahil nangangalaga ka sa amin, pinoprotektahan mo kami. Amen. At ang shepherd natin ay malakas at patient na shepherd. So, thank you Lord that you are our Jehovah Rohi. Kapatid, meron tayong mga Bible scriptures or verses na magbaback up para malaman natin na talagang Jehovah Rohi or God is our shepherd. Halina't basahin natin. Kapatid, nasusulat sa Salmo chapter 23 verses 1 hanggang 3, ang Panginoon ang aking pastol, shepherd. Hindi ako magkukulang ng anuman. Ang ganda kapatid, di ba? Sabi nga kanina, nagpo-provide siya, nagpo-protect, nangangalaga sa mga anak niya. Ayun o, hindi ako magkukulang ng anuman. Amen, Lord. Kiniklaim namin yan. Hallelujah. Salamat sa kabutihan ninyo at sa pangako ninyo, Ama. Sa verse 2, tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Wow! Hindi tayo iaakay ng Panginoon sa kasamaan, kundi sa maganda. Patungo sa masaganang damuhan, magandang future, magandang bukas. Amen? Sa verse 3 kapatid, panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Amen? Di ba sabi nga natin, nagpo-provide siya sa atin, hindi lang financial, strength, health-wise. Diba? Yung kalakasan everyday binibigay niya sa atin. Parang hininga. Everyday we are breathing because of Him. Ulitin natin sa verse 3. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Amen. Lahat ng yan, ginagawa ng Lord, mag-provide, mag-care sa atin for His glory, diba? Para daw maparangalan natin siya. Maging grateful tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kapatid, nasusulat din sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayo'y lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Amen? Si Jesus yun, ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas. He laid down His life for us. He is our good shepherd. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, sa kaligtasan natin. Ama, maraming salamat po. Jesus, thank you. Amen? Napakasarap, diba? Nag-provide siya ng everlasting life para sa atin. Dahil caring ang ating shepherd eh. Amen? Strong talaga ating shepherd, 'di ba? Lahat na pagdaanan, pero 'di ba on the third day he rose again and he's seated right now.
kasama ng Amang nasa langit. Hallelujah. Kapatid, nasusulat din sa 1 chapter 10 verses 14 to 18, ako ang mabuting pastol, kung paano ako nakikilala ng aking Ama at kung paano ko siya nakikilala, ganyan din ang pagkakakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala nila sa akin. At iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa verse 16, may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko at ang lahat ng nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. At pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Ito yung, di ba? He laid down His life for us. Tapos on the third day, nasabi natin kanina, He rose again. Amen. Thank you sa leading ng Holy Spirit. Nauna tayo. Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Amen. Napakaganda. Thank you, Lord, sa kaligtasang nagmumula sa inyo. Naway 10 ng aming kamag-anak at kakilala ay iligtas niyo, Ama. At isulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Yung pong aming ultimate prayer, Panginoon, sa mga oras na ito. Nasusulat din, kapatid, sa Hebreo chapter 13 verse 20, idinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siyang bumuhay sa ating Panginoong Hesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. So by the blood of Jesus, di ba? Naligtas tayo. Hallelujah. There's power in the blood of Jesus. So kapatid, sa mga oras na ito, kung saan mo kailangan mag-provide sa'yo si Lord, relationship, finances, kaligtasan, healing sa katawan mo, spiritual, ano man yan, addiction, ask it. There's power in the blood of Jesus. Ask the Lord Jesus. And I'm in agreement with you right now. Be healed. Kung ano man yan, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Diba? Napakaganda, kapatid. Hallelujah. Kapatid, meron pang isa sa Pahayag chapter 7 verse 17. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila, at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay, at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Amen. Kapatid, doon natin i-end ang ating names of God na Jehovah Rohi. Diba siya ang ating shepherd? Diba papahirin ng Panginoon ang ating luha when we go to heaven, diba? Amen. Kahit nga dito sa lupa, nandito pa tayo, pinapahid niya na ang ating mga luha, nakikita niya na mga sakit natin, ang mga suliranin, ang mga struggles natin, at hindi niya tayo pinapabayaan. Amen? Hallelujah. Kapatid, halina at magpasalamat tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, maraming salamat. O Jesus, Panginoong Jesus, maraming salamat po na kayo po nangangalaga sa amin, nagpo-provide ng mga pangailangan namin, sa mga relasyon namin, sa kalusugan, sa espiritual, Panginoon, sa pang-araw-araw. O Lord God, battle sa mga minds namin, Panginoon, sa mga pag-aalala. Salamat po na kayong nangangalaga. We have a strong shepherd, Panginoon, at very patient po kayo. Pinagpapasensya nyo kami, Panginoon. Tulad ng isang pastol, Panginoon, na inaantay ang mga tupa niya, Panginoon, na hindi nagsasawa, Panginoon, na umunawa. Maraming salamat po that you know your sheep, Panginoon, and you call them by name. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming tawagin, Ama, at naway lagi kaming ma-inlove sa inyo araw-araw, sa inyong salita, Panginoon. Reveal niyo po sa amin araw-araw ang mga bagay-bagay patungkol sa inyo para lalo po kaming mangha sa kabutihan ninyo at sa pagmamahal niyo sa amin, Ama. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayun, kapatid, God bless you. Remember, Jehovah Rohi, the Lord is our shepherd. Nangangalaga siya sa atin. Amen. God bless you.